So mga sangkay, alamin po natin itong balita ngayon na pagpanaw po ng pinakamataas na lider ng simbahang Katoliko. At ang nakakalungkot po dito mga sangkay dahil nga po pinagtawanan ito ng mga DDS. Pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay? Sa lahat ng mga solid sangkay, comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, okay? Kasi dito pinag-uusapan po natin, hindi lamang po ito mga update na mga issues sa ating bansa, politika, mga information na nangyayari sa Pilipinas, kundi maging yung mga pandaigdigang balita kagaya po nitong nangyari ngayon sa pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko. Na ayun nga po, mga sangkay, pumanaw na. No? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito kasi yung balita. Ayon po sa report, Pope Francis, pumanaw na nga po sa edad na 88. Back here at home, Catholics across Connecticut are waking up to news of Pope Francis's passing just one day after Easter. On the other side of your screen right there, a live look at the Vatican where we have seen crowds grow in size since the announcement. So, kumpirmado nga po mga sangkay na pumanaw na ang mataas na leader ng Catholic Church. At ito po mga sangkay, ito po yung live situation ngayon doon sa Vatican. Ayan po. Yan, nakaraan mga sangkay, dito po lumabas si Pope Francis. No, nagkaroon pa po siya ng huling mensahe sa lahat ng mga Katoliko. Ayan, mga sangkay. So ngayon, maraming tao doon. Ayan, oh. Marami po mga tao ang nag-aabang sa kung ano man ang announcement. Ngayon, ang last appearance ni Pope Francis ay ito, mga sangkay. Ito po yung pinaka-final. Makikita nyo mga sangkay, talagang may matindi ng karamdaman ng Santo Papa ng Katoliko. Grabe, no? Tingnan nyo, ang tanda na pala talaga. Hindi na po ito yung katulad dati mga sangkay na nakikita natin na talagang yung mukha niya okay pa. Dito halatang mahina na. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. So ito yung last message. Last appearance ng pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko. At ito, tingnan po natin, marami pong mga tao ang nagpaabot, o mga global leaders ito mga sangkay, nagpaabot ng pakikiramay. The first non-European pontiff in more than a millennia has died. The 88-year-old passed away this morning. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare. Ayan ang announcement mga sangkay. Dear brothers and sisters, with deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis at 7:35 this morning. Today mga sangkay. La morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina
Il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e Return to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and His church. della sua Sabi po Chiesa. dito sa announcement. He made his final public appearance yesterday, greeting thousands of worshippers gathered at the Vatican for Easter Sunday Mass. Pope Francis was elected in 2013 Grabe, ang tagal din pala no? 2013 po siya na-elect, mga and was the sangkay. first Latin American leader of the Roman Catholic Church. He spent his final years in and out of hospital, most recently hospitalized for 5 weeks in Rome for double pneumonia in mid-February. Tributes are pouring in with the passing of Pope Francis. Taiwan has sent condolences, saying it will send envoys of the appropriate level to the funeral. The Vatican is one of only 12 countries to maintain formal diplomatic relations with Taiwan. Okay, Indian ngayon mga Prime sangkay, Minister ito na yung mga global leaders. Ito naman ay mula sa India. Prime Modi Minister ng lauds India. the legacy of the late pontiff, saying he will always be remembered as a beacon of compassion, humility, and spiritual courage by millions across the world. Palestinian President Mahmoud Abbas described him Palestinian naman mga sangkay. Today we lost a faith friend of the Palestinian people and their legitimate rights. as a faithful friend of the Palestinian people. Spain's Prime Minister hailed Pope Francis's commitment to peace, Spanish Prime Minister. social justice, and the most vulnerable, adding that he leaves behind a profound legacy. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni described Italian the Prime late Minister. pontiff as a great man and shepherd. French President Emmanuel Macron calling Presidente him ng France, a man of mga sangkay. humility who was on the side of the most vulnerable and fragile. The EU chief, Ursula von der Leyen, remembered the late Pope's pure humility and love of the less fortunate. Now moving on to German Chancellor Olaf Scholz, he hailed So, ngayon mga sangkay, si PBBM ay nagpaabot din po ng pakikiramay dito. Ayon po dito, the Philippines joins the Catholic community worldwide in grieving the loss of His Holiness, Pope Francis, a man of profound faith and humility. Pope Francis led not only with wisdom, but with a heart open to all, especially the poor and the forgotten. So ito po yung mga sangkay message ni PBBM. Sabi po dito, it is a profoundly sad this day. Kaya nga lang mga sangkay, ang napansin ko po dito, itong mga tumatawa. Ayan po mga sangkay, oh. Ito automatic kung ano yan mga sangkay, mga DDS po yan. Ayan, makikita po ninyo mga sangkay, pinagtawanan po itong message na ito. Pinagtawanan, wala namang ibang direktang pinagtatawanan dito, mga sangkay, kundi si Pope Francis. No? Makikita po natin dito ang pagiging desperado nitong mga DDS, mga sangkay, na kahit po ang Pope ng simbahang Katoliko ay hindi na po iginalang. Ayan po mga sangkay, makikita po natin mga totoong tao yan ha. Diba? Pinagtawanan po nila mga sangkay. Ibang klase din talaga to. Ibang klase po itong, ayan o, wala po silang pinapalagpas. O sabi pa nga po dito, ito mga DDS walang pinalalagpas na nakatawang emoji. Kahit ngayon lang, bigyan ng galang ang post ng presidente pero hindi pa rin mga sangkay. Ibang klase din po talaga. Wala silang pinipili, no? Kahit po ang pagbibigay galang sa Pope ng Katoliko, mga sangkay, hindi po nila binigyan ng chance. Matindi. Sabi pa nga nang nag-comment dito, can we put politics aside for a moment and simply mourn with our Catholic brothers and sisters? Kaso mga sangkay, hindi po nila ginawa. Ayan po, malinaw na po mga kababayan, no? Ang mga DDS po
pinagtawanan si Pope Francis. Ang pagpanaw ni Pope Francis ay hindi po iginalang. Ako mga sangkay, di naman po ako Katoliko eh. No, hindi po ako Katoliko. Born again Christian po tayo mga sangkay. Pero sabi pa nga, iginagalang po natin ang bawat relihiyon. Kagaya po ng Katoliko. At naway sana, matutong rumispeto ang bawat kababayan po natin. Lalong-lalo na po itong ginagawa ng mga DDS, mga sangkay. Grabe oh. Pati si Pope Francis ay hindi po nila iginalang. So, kami po ay naikiramay sa simbahang Katoliko sa pagpanaw ni Pope Francis, ang pinakamataas na leader ng Catholic Church. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.